Magandang araw mga bata. Para sa ating unang araw, ang mapa at mga simbolo nito. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Kung may kayamanan na nakatago, paano ninyo ito mahahanap? Ano ang gagamitin ninyo? Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang isang mahalagang bagay na tumutulong sa atin upang malaman kung saan tayo pupunta. Ito ay tinatawag na mapa. Aalamin natin kung ano ito at ang mga simbolo na ginagamit dito. Ano ang mapa? Ang mapa ay isang larawan o guhit ng isang lugar. Ipinapakita nito kung saan matatagpuan ang mga bagay tulad ng bundok, ilog, paaralan at kalsada. Kahalagahan ng mapa. Tumutulong ito sa paghahanap ng lugar. Ito ay nagbibigay direksyon. Ginagamit natin sa paglalakbay. Mga simbolo sa mapa. Simbolo ng kabahayan at kagubatan. Simbolo ng bulubundukin at dagat. Mga burol at bulkan. Gusali at simbahan. Paaralan at ospital. Kalsada at paliparan. Itapat mo. Pagtapatin ang mga salita sa kanilang mga simbolo. Ang simbolo ng simbahan ay letrang E. Ang simbolo ng ospital ay letrang C. Ang simbolo ng kagubatan ay letrang D. Ang simbolo ng burol ay letrang A. At ang dagat ay letrang B. Ang mapa ay guhit o larawan ng isang lugar. Mayroon itong mga simbolo na tumutulong upang madaling maunawaan ang mga makikita dito. Mahalaga ang mapa dahil ito ay nagbibigay ng direksyon at gabay sa ating paglalakbay. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang mapa? Ano ang simbolo ng paaralan? Para saan ang mapa? Ano ang simbolo ng simbahan? Ano ang simbolo ng kagubatan? Gawin natin. Gumuhit ng simpleng mapa ng inyong komunidad. Lagyan ito ng mga simbolo tulad ng paaralan, simbahan, dagat, at bahay. Ikalawang araw. Mga pangunahing direksyon. Tayo ay magbalik-aral. Itapat mo.
Pagtapatin ang mga salita sa kanilang mga simbolo. Ang simbolo ng bulkan ay letrang C. Ang simbolo ng daan ay letrang A. Ang simbolo ng bulubundukin ay letrang B. Ang simbolo ng kabahayan ay letrang E. At ang simbolo ng ospital ay letrang D. Kung pupunta kayo sa bahay ng kaibigan ninyo, paano ninyo malalaman kung saan ito matatagpuan? Ano ang gagawin ninyo kung hindi nyo alam ang daan? May mga salitang ginagamit para malaman ang direksyon. Ano kaya ang mga ito? Magandang araw mga bata! Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga pangunahing direksyon. Mahalaga ito upang malaman natin kung saan tayo pupunta at kung paano makararating sa isang lugar. Ano ang direksyon? Ang direksyon ay gabay kung saan patungo ang isang tao o bagay. May apat na pangunahing direksyon. Ito ay ang hilaga, nasa itaas ng mapa. Sumunod, ang silangan, kung saan sumisikat ang araw. Nasa kanan ng mapa. Ang timog, nasa ibaba ng mapa. At ang kanluran, kung saan lumulubog ang araw. Nasa kaliwa ng mapa. Saan makikita? Tukuyin kung saang direksyon matatagpuan ang mga larawan. Sa anong direksyon makikita ang mga bahay sa mapa? Ano ang nasa gawing silangan? Saang direksyon makikita ang simbahan? Ano ang makikita sa gawing kanluran? Kahalagahan ng direksyon. Tumutulong ito sa paglalakbay. Nakakaiwas ito sa pagkaligaw. Nagbibigay ng tamang gabay. Saan ka pupunta? Tukuyin sa mapa kung saang direksyon ka pupunta. Saang direksyon ka tutungo kung ikaw ay nasa parke papuntang paaralan? Mula sa paaralan, saang direksyon ka tutungo papuntang simbahan? Saang direksyon ka tutungo kung ikaw ay nasa simbahan papuntang ospital?
Mula sa ospital, saang direksyon ka tutungo papuntang parke? Ang mga pangunahing direksyon ay mahalaga malaman. May apat na pangunahing direksyon. Ito ay ang hilaga, silangan, timog, at kanluran. Madaling makita ang kinaroroonan ng isang lugar sa tulong ng mga pangunahing direksyon. Gawin natin. Pag-aralan ang mapa. Tukuyin kung saang direksyon nakikita ang mga sumusunod. Ikatlong araw, lokasyon at mapa ng komunidad. Nasaan sa mapa? Pag-aralan ang mapa at sagutin ang mga tanong. Nasa hilaga ba ang simbahan? Nasa timog ba ang paaralan? Nasa silangan ba ang ospital? Nasa kanluran ba ang kabahayan? Saan matatagpuan ang palaruan? Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin kung paano matutukoy ang lokasyon ng mga lugar sa ating komunidad gamit ang direksyon. Ano ang lokasyon? Ang lokasyon ay ang kinalalagyan ng isang lugar. Mahalagang lugar sa komunidad. Paaralan at simbahan. Ospital at pamilihan. Palaruan at barangay hall. Fire station at police station. Nasaan sa mapa? Tukuyin ang mga lugar at direksyon nito sa mapa. Lugar, pamilihan. Direksyon, hilaga. Lugar, bulkan. At ito ay nasa silangan. Lugar, paaralan. Ang paaralan ay nasa timog. At simbahan. Ang simbahan ay nasa kanluran. Ang lokasyon ang nagsasabi ng tunay na kinalalagyan ng mga bagay o lugar. Ginagamit natin ang mga pangunahing direksyon, hilaga, timog, silangan at kanluran sa pagtukoy ng lokasyon. Gawin natin. Gumuhit ng mapa ng iyong silid-aralan. Iguhit ang mga bagay na makikita sa bawat direksyon. Ika-4 na araw, lokasyon ng komunidad. Ito ang mapa ng mga lugar na malapit sa tirahan ni Roy.
Itala natin ang mga lugar na matatagpuan sa iba't ibang direksyon sa mapa. Sa kanluran, makikita ang simbahan. Sa hilaga ng kanilang bahay, makikita naman ang pamilihan. Sa bandang silangan ng kanilang tirahan ay nandoon ang ospital. At sa timog na bahagi ng kanilang bahay, naroon ang paaralan. Ano ang kalapit? Pag-aralan ang mapa at sagutin ang mga tanong. Saang direksyon makikita ang simbahan? Ano ang kalapit na lugar ng simbahan? Ano-anong mga lugar ang nasa timog? Anong lugar ang kalapit ng ospital? Saang lugar matatagpuan ang palaruan? Anong lugar ang katabi ng palaruan? Ang lokasyon ng komunidad ay matutukoy gamit ang direksyon at mga kalapit na lugar. Ang mapa ay tumutulong upang maipakita ang ayos ng komunidad at mga lugar sa paligid nito. Gawin natin. Gumuhit ng mapa ng iyong komunidad. Ipakita ang inyong bahay at mga kalapit na lugar. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Makabansa. Paalam!